Breaking news po mga kababayan. Alaka, grabe mga kaganapan, Marcoleta at Cayetano. May pasabog na birada sa zona ni BBM. Naku po mga kababayan, ang mga pangbubudol na pangako, uulitin na naman. Halaka, matinding pasabog ito. Lalong-lalo na po yung naganap na pagsabog dyan sa Ermita, Manila. Malapit po sa tanggapan na opisina ng DOJ. Ano kaya ang dahilan mga kababayan? Nako po, marami pong mga bali-balita na mga debate sa social media na tila pakana ni The Junior. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan? At dito po, nilockdown ang Malacanang. At nagdalat po ang mga tangke sa zona ni BBM. Nako po mga kababayan, mga pulis. Tila nilusob ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Isinabay po sa zona ni BBM. Ba't nandun ang mga libo-libong mga pulis? Anong ginagawa nila doon? Binantayan ng magdamag ang Templo Sentral. Dahil po sa 112th anniversary na bulaga, nawawmali ang mga kapulisan, may tangke-tangke pang dala. Nako po mga kababayan ko, kaya si Senador Marcoleta may pasabog na pareact dito, may matinding birada. Lalong-lalo na si Senador Alan Cayetano, may banat po kay The Junior. Lahat ng kritiko nila, gusto nila sa payatas. Ibig sabihin mga kababayan, lahat ikukulong ni The Junior. Naku po mga kababayan ko, ang dami pong mga sinabi ni The Junior na mga pangako, na mamapapako. Mga kababayan ko, pero dito matindi ito. Bakit may mga pagsabog na mga bomba? Sino ang may gawa? Sino ang may utak? Nako mga kababayan, ito ang mga pasabog. Bakit lumusob yung mga pulis sa Templo Sentral? Nako po, nawawmali ang mga ito. Akala nila may malakihang raling magaganap. Nataranta, na paranoid si The Junior dito. So ito na mga kababayan, bago ko ipakita sa inyo ang pasabog ni Cayetano na mga biradang tirada na ikatataranta ni The Junior at ang kanyang mga kamaleta. Itong sinasabi kasi ng mga komento. At si Marcoleta dito, merong matinding birada din. Yan ang sinasabi po sa balita. So dito, ipakita muna natin anong kaganapan. Bakit may mga sumabog na pagsabog? Nako po, eto na. Bakit merong sumabog na bomba malapit sa opisina ng DOJ dyan sa Ermita? Ito po, dito sa GMA. Isang pagsabog ang naitala malapit po sa opisina ng Department of Justice dyan sa Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, isang improvised explosive device ang ginamit sa insidente pasado hating gabi kanina. Kita nyo mga kababayan, isa pong improvised explosive device sumabog malapit sa opisina ng DOJ kaninang alas 12:17 ng umaga, July 27. Naku po mga kababayan, kasabay ng pagsabog na yung pinsan ni The Junior kakasuhan na daw. Totoo kaya ito mga kababayan na si Tambaloslos ay kakasuhan niya o isang budol na naman? Halaka. Ito po ang pasabog natin. Ituloy natin ito. Bakit may mga improvised explosive? Sinong may pakana? Nako po. Parang natatakot sa sariling multo. Yung mga tangke digulat nila. Bakit nagkalat sa zona? Sino ang kanilang pinaghahandaan at sino? Meron bang malaking banta? Natatakot sila, napaparanoid. Halaka, ang mga pasabog na ito, ikagugulat nyo. Agad naman itong ni-report sa Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Unit na nagsagawa ng technical examination. Wala pong nasaktan sa pagsabog.
Patuloy ang investigasyon. Isa namang kahina-hinalang bagay ang nakuha ng mga otoridad sa Center Island ng Diokno Boulevard sa Pasay kaninang umaga malapit po sa gusali ng Senado. Sa investigasyon ng pulisya, mayroong baterya. Ang itim na nakabalot ng packaging tape. Agad itong sinuri ng Explosives and Ordnance Division ng Southern Police District. Isa sa ilalim yon sa mabusising pagsusuri bago maisumite ang pinal na ulat sa PNP. Ayan mga kababayan, meron daw silang nakitang kahina-hinalang bagay na tila baterya na katulad nung sumabog na pagsabog malapit sa opisina ng DOJ. Naku po mga kababayan, totoo kaya ang mga ito o isang planted? Ayon po sa mga bali-balita, tila ito ay planted nga daw di umano mga kababayan. Dahil plano nilang maglungsad o mag-martial law. Yun po yung sinasabi po. Halaka, totoo kaya ang lahat ng ito? O eto na, mga kababayan ko. Pasabog ni Senador Cayetano ang kanyang kontra zona. Sumambulat. Ginulantang ang buong mundo dito. Nako po, mga kababayan. Kasabay ni Senador Marcoleta. Meron daw siyang pasabog na balita. Ano kaya ito mga kababayan? At totoo bang nakalaya na si Senador Marcoleta? Wala na sa kulungan? Totoo kaya ang lahat ng ito? Gaano katotoo? Iyan ang panoorin nyo hanggang dulo. Yung ibang basher nagagalit hindi nanonood ng buong video. Binabas nyo ako, nagagalit kayo. Panoorin nyo kasi ang buong balita para hindi kayo maligaw. Banat kayo ng banat, hindi nyo naman alam ang mga komento na nilalagay nyo sa comment section. Panoorin nyo kasi ng buo nang hindi kayo magkokomento ng pangbobong komento. Okay po, eto na si Cayetano. Naku, magugulat kayo dito. Meron siyang pasabog na birada dito. Lahat ng mga maleta boys, naku po, nataranta na. Nanginginig na sa takot. Ito po. Para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa payatas. So, I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko. You ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na kontraktor Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Diba? But you know us. You know us. You might not always like me. Maybe more times, asar o hindi, etc. But you know us. You know. Kasi nga, mga kababayan, si Pinky, talagang binibira si Cayetano. Ginagawan ng kaso. At talagang ang target niya yung Taguig. Yung Davao, ang tindi. Mga kababayan ko, talagang yung mga kritiko ni Dayunyor tila lahat ay gusto niyang dalhin sa payatas. Ito yung kanyang legasiya. Ang pagpaparesto kay Tatay Digong at Marcoleta at Cayetano at Mike Defensor, lahat ng kanilang kalaban gusto nilang ikulong para tuloy-tuloy ang bulsa. Bulsa ng maleta na punong-puno ng pera, yan ang sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko. Kaya eto na, naku po, nanginig sila sa banat ni Cayetano. Bakit ang kanilang mga kritiko gusto nilang ikulong sa payatas? Bakit? Pero pagkasapakat nila, kakampi nila, kamaleta nila, aba, group meeting, siesta, para silang nagpa-party-party. Ang tindi. Di ba? Sasabihin, ikaw Pinky ha. Nakikita ko si Cayetano mukhang hindi tumitikom ang bibig. Gawan mo nga ng kaso yan. Gaya kay Marcoleta. Di ba pinaaresto mo at ginawan mo ng kaso? Gawin mo rin kay Cayetano yan ha. Para hindi kita gawan ng kaso. Kaya ikaw Pinky, ayusin mo ang trabaho mo ha. Sabi ni Pinky, yes sir, yes sir.
Yan yung sinasabi ng komento, mga kababayan ko. At si Erwin Tuplok, kaya sunod-sunuran di umano kay Pinky kasi nga hawak sa leeg. Meron ding birada si Pinky kay Tuplok, Erwin Tuplok, na hindi pwedeng tumanggi. Nako po! Nako, Diyos ko! Diba, mga kababayan ko, ituloy natin ang pasabog ni Cayetano. Very satisfying po, katotohanan at paninindigan ang kanyang sinasabi. Parang Senador Marcoleta, hindi natatakot, hindi nagpapatinag, tumatayo sa katwiran at katotohanan. Yan din ang ginawa ni Senador Marcoleta kahit ang kanyang kalayaan ay mailagay sa bingit sa kulungan. Ganyan si Senador Cayetano. Parang Marcoleta ang paninindigan. Kasi nga kalaban nila, gigipitin nila, lahat gusto nila sa payatas. Tignan nyo pang pasabog ni Cayetano. Nako, magugulat sila dito. Know us. And people know us, di ba? Pero sa sinabi niya na walang ghost projects. Para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa payatas. So, I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko, you ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na kontraktor eh. Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Di ba? But you know us, you know us. You might not always like me, maybe more times asar o hindi, etc., but you know us. You know us. And people know us, di ba? Pero sa sinabi niya na walang ghost projects sa Sabi ko, to my knowledge, walang ghost project. It takes parati. I've said that again and again. Nung sinabi nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report. Tapos after 1 year, biglang Taguig. Diba? So, hindi kami pwedeng tumahimik. Kung ano intention para kami manahimik, sorry. Ganyan dapat manindigan ang isang senador, mga kababayan ko. Tumitindig sa katwiran at katotohanan at sa ngalan ng batas ang kanyang pinapanigan. Hindi maleta ang kanyang pinapanigan. Yung ibang senador kasi, mga kababayan. Kita nyo si Joel saka Escudero. Diba? Si Pastor Hestas Barabas. Diba? Natakot. Ayun. Nasira ang kanyang pagkapastor. Isinuka ng kanyang mga miyembro. Ay, nako po, ito ng pasabog. Magugulat kayo. Jay, will this be that the Senate is already resuming with impeachment, with budget, with LEDAC bills? We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Diba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as Senate President, sinabi ko sa kanila yon,
na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, sa impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka, but let's say 4 to 7 yung session. So, ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast, or dinner, is dinner. So, kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging, hindi ko talaga malaman kung 3 months, 6 months, meron ngayon sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see, but we just have to rise to the challenge. Will you be adjusting, sir? Knowing na tao rin naman kayo at may hearings, may budget. Partly you plan it. Well, yun yung main concern ko. Malaki sa mga skandalo ay hugot sa budget. So, yung mas concern ko nga na pag umabot to ng late October, November, kasi remember, kahit na November na yung budget hearings dito or October during the break, binabantayan na namin yung sa House, binabasa na namin yun So, yun ang medyo mabigat. Tapos, alam na ilan na ba yung secretaries na hindi pa nako-confirm? Diba? Marami pa, sir. Water lang. Pero Senator, sir, Yeah. sa atin kayo ng... I'll just have a... Sa atin kayo mamaya at bakit po kayo naka-block? Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak. Unlike in 1986, 87 na ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. May undeclared martial law, sir. Kanina, nung sinabi niyo may undeclared. Alam nyo, totoo yan mga kababayan ko. O, kita nyo yung nangyari kay Senador Marcoleta. Dahil nga hindi nila matakot, hindi nila mahawakan, hindi nila mapatigil sa kanyang mga sinasabi, ayun, ginawan ng masama, pinaaresto at pinakulong. Pero bali-balita mga kababayan, lalaya. Kasi nga, birthday niya sa 29. Naku po mga kababayan ko, advance happy birthday sa ating mahal na Vice President. Wow! Grabe! Baka nga either Robin or Senator Marcoleta. Kaya nila kinasuhan ito mga kababayan. Nararamdaman nila na si Senador Marcoleta ay magiging vice-presidente ni VP Sara sa 2028. Kasi alam nilang malakas yung dalawa. Kaya ang ginawa nila, ayun. Dahil hindi nila mapatigil sa flood control. Inutusan, yan, ni Dayunyor. Ikaw bantayin mo si Marcoleta Huwag mong ilalabas yan Gawan mo ng kaso, arestuhin mo. Hindi yan mapatigil Ha? Di ba mga kababayan ko? Ayan. After ni Tatay Digong, si Marcoleta naman. Si Cayetano naman, naku po, puro abogado yung gusto nilang ipakulong Talagang yung mga malulupit ang kanilang binibira, Declared martial law. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba? This morning lang I was meditating on Mike Defensor, no?
I don't know his activities. I haven't kept in touch with him. But assuming he donated money, so assuming 50 million yung plunder, na hindi kami naniniwala tama yung interpretation kay Senator Marcoleta. Pero kung nag-donate ka ng 1,000, 1,000,000, tapos napasabay dun sa plunder ka rin, tapos non-bailable, bantayan nyo yung mga kaso. Pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ifa-file o kaya bailable. Pagkakalaban, non-bailable ka agad. You believe Diba? there is undeclared martial law? sir? Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. Diba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin na sa Supreme Court o kaya tingnan natin o kaya agahan natin yung pag ano nito, no. So it's dangerous times. Sir, araw-araw may post may tweet si Ganun niya ako Senator Lacson. kamahal na pagising sa umaga ako naalala niya. From May 11 when I took the job, I knew that many persecution will be coming my way. Hindi ko lang na-expect it's through a senior senator na maraming believe sa investigation skills. But ongoing, at every day naman, what do you call this, may konti siyang amendment, etc. But like yung sinabi niya today, hindi ko alam saan nanggaling yon. I'm not the secretary of DPWH. I'm not the regional director. I'm not an engineer, di ba? So, but of course, taga-tagig ako, so as much as I can, binabantayan ko. It's on the record. I never said certain things that he says I'm saying or doing, but pag may nabubuko kaming mali, kayo, di ba nakita niyo yung nung mag-isa akong naghihiring halos dito dun sa bridge na bumaksak sa Isabela? May in-expose din ako ng mga tiwali na contractor na kung ano-anong ginagawa, whether it's in our city or otherwise. Hanggang ngayon, hindi nakakasuhan yung contractor na yon, no? So, marami kaming nakalaban sa Taguig, maraming natanggal, whether sa local government, sa national government, contractor. So, maaaring yun yung mga nagsusumbong. So, i-verify lang nila mabuti. Pero harapin namin yon. Wala naman kaming choice kundi harapin yon. Ang hinihingi lang naman namin is that makita ng tao yung bigger picture na kung sinong nag-iimbestiga, kung sinong nag-criticize, biglang sila yung gustong imbestigahan. Hindi naman natin inaatrasan yan, pero hindi dapat ang ma-single out, di ba? So, ang dami, may mahaba ako listahan ng mga pwedeng tignan. So, having said that, let's finish the SONA, the contra-SONA, then we'll have all the time for both the impeachment and allegations of corruption. But harapin natin yan. May insertion daw po kayo na more than 6 billion pesos sa 2025 budget. Kapag ka minority, insertion. Pag majority, amendment. Diba? Pagka majority, pwedeng lahat ng senador may amendment and sasagutin ko sa tamang forum at panahon kahit sa harap nyo. But I want na ilatag niya yung ano ba talaga ang sinasabi niya, magkano, saan, etc. So, ang sinasabi niya ba, basta't nasa budget at nasa Taguig, ako na naglagay nun. Walang ibang officials from the cabinet to, di ba? Hindi mo masasagot yung allegation nang hindi buo eh. So, alam ba, di ba yung sinabi? Pag sinabing mainstream media, maraming bayaran. Hindi ba unfair sa inyong lahat yun? Hindi ba unfair sa lahat, pati sa mga, ano yun, di ba? So, Ganyan po mga kababayan ang ginagawa ni Ping Lacson, si Pinky. Talagang binabantayan po niya yung mga pag-AFB live ni Senador Alan Cayetano. Na sinasabi niya, meron siyang nakitang flood control,
issue, may mga ghost project, may number 4 na daw. Naku po mga kababayan, yan po yung mga sinasabi di umano ni Ping Lacson. Ito yung mga birada ni Senador Alan Cayetano na pagka hindi nila kakampi at kalaban nila, talagang kinakasuhan nila, gagawan ng kaso para tumahimik. Pero sabi nga niya, wala silang choice kundi labanan at tindigan itong ginagawang paninira ng kabila. Gaya ni Ping Lacson mga kababayan, ganyan pong ginawa kay Marcoleta. Naku po kaya nababanatan sa debate Gulpi sarado, hindi niya kinaya si debate. Ayun, pinaaresto na lang at ginawan-gawan ng plunder kahit donation. Naku po mga kababayan. Ito na. Sabihin mo, sino, paano, magkano, para masagot mo. Diba? So, din po siya sa tweet na yung mga projects na nabayaran ng alin project nga yun? Alin project yun? So, pag sinabi kong may radyo, Nympha, matanda na tayo. Walang allegation na sinasagot na hindi mo alam kung ano yung allegation. Diba? So, pag sinabi kong meron dyan, radio anchor, o anchor sa TV, o may vlogger dyan, nabigyan, may PR, sasagutin mo. Pero Hindi mo alam kung anong... Pero masasiguro niyo po walang goals sa... Sorry, last question. Yes? Sabi niyo po ang right to place para sa inyo ay sa Payanas. Ang para sa administrasyon na to, lahat ng kritiko nila gusto nila sa payatas. So, I leave it to God, I leave it to our people. Kilala niyo ako, kilala niyo yung naging patakaran ko, you ask our reputation sa Taguig kung pumapayag kami ng kalokohan. Kaya nga maraming galit na contractor Kasi nga, mahigpit ang patakaran. Kung may nakalusot dyan, etc., let's see. Diba? But you know us. You know us. You might not always like me, maybe more times asar o hindi, etc. But you know us. You know us. And people know us, di ba? Pero sa sinabi niyo na walang ghost projects sa Sabi ko, to my knowledge, walang ghost project. It takes parati. I've said that again and again. Nung sinabi nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report. Tapos after 1 year, biglang Taguig. Di ba? So, hindi kami pwedeng tumahimik. Kung ano intensyon para kami manahimik, sorry. Ayan mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito? Kaya ngayon, nanginginig na naman si Ping Lacson dito. Si Dayunyor, nanginginig na. Naku po sabi nga nila, lalabas daw si Senador Marcoleta O, di ba? Watching from Riyadh, Saudi Arabia, Silvia Ibanez. Diba? Ayan ang mga ano natin. Okay? At kay Mama, sino pa ito? Kamay Mirna Aura, Gaspar Beltran, kina JJ, kina Imelda Facun, at taga California, taga UK. Okay? Shoutout sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta at i-like at i-share ang video ito at i-subscribe nyo rin ang ating YouTube channel at yung FB natin na The Wonders Philippines. Mabuhay po at sana po tuloy-tuloy ang inyong suporta. Salamat po ng marami.